but I captured all road leads to Carabano. lack of supporters heading to kasi makabaluha sila pag Hinaing, opinion, mga issue may parating po kay dating Senador Bongbong Marcos na tumatakbo nga po bilang Pangulo ng Republika sa darating na halalan May 9, 2022. Alright. Live po tayo bayan sa SMNI TV, live din po tayo live streaming sa Facebook at YouTube ng SMNI TV at napapanood din po tayo sa malaking screen po dyan sa ibaba, napapanood po tayo mga kababayan natin. Anyway, this afternoon po, meron po tayong iba't ibang sektor represented by itangan ng mga kababayan natin from the education sector, youth sector, meron din po sa health sector, LGBTQA+, community, transport sector, nariyan din po ang women's sector, at ang market vendors sa SMEs, kasama din mo natin dito. Nariyan din po ang mga farmer sector, agriculture sector, at of course, last but not the least, ang mga senior citizen. BBM, noong una po few days ago, last week sa Marikina, isa pong town hall meeting. Ngayon naman po ay town hall meeting din para marinig niya at malaman ng ikama ng BBM ang mga problema at hinaing. Alright, Papa, ito na ho, mababa na si BBM at matutunghayan na ho natin at matatanong na natin. So, ihanda na ho yung mga katanungan ng Senador Bongbong Marcos. Ayan ho. Parating na. Alright. Okay. Nakarating dito sa ating tinatawag na town hall meeting. Kaya sana po ay magkaroon tayo ng pagkakataon, mapag-usapan. Alam niyo po, hindi tayo nandito para ako'y magsalita para sa inyo. Ako'y nandito para makinig kung ano ang mga dapat malaman para sa susunod na administrasyon ay matugunan ang mga inyong iniisip, ang inyong problema, nakikita, at kung ano man ang sa palagay ninyong dapat gawin. Kaya maraming salamat sa pagkakataon ito at I'm sure this will be very, very, very productive. Maraming salamat sa inyo. Ngayon po natin, Sir BBM, itong representative po ng education sector, walang iba kundi si Sir Kabugatan. Sir Kabugatan, magandang hapon po, Sir. Please introduce yourself, Sir. Yung buong nilang pangalan. Hello, everyone. Okay. So, ako po ay kinatawanan sa education sector, sir. And Mr. Haron M. Kabugatan, recently the principal of Mayong National High School with a total number of 3,500 students with 118 teachers. So my question is this. One of the most pressing challenges faced by teachers in facilitating blended learning is the truly internet connection. Kung ikaw ay papalarin, paano mo ito i-address sa amin, especially in rural areas like ours? Internet connection po, sir. Kasi yan ang usual na encounter namin sa lahat ng school within our municipality, yung slow internet
internet connection or connectivity? Thank you, Principal. Ang aking unang kasi sa aking palagay, dahil nakita natin nung nagkaroon ng pandemic, nung dumating ang pandemic, ay nakita natin na lahat na ng bahagi ng buhay natin ay ginagamit ng internet. Kaya naging importanteng internet. Doon naman din natin nakita, mahina pala yung internet natin dito sa Pilipinas. Ang may internet naman dito sa Pilipinas, mga 60% ng population natin, napakababa nun. Tayo pinakamababa sa Asia, pero masyado nga pa tayo pinakamahina, pati ang internet system natin. Kaya pag pinag-uusapan natin yung internet, ay kailangan, pag sinabi natin infrastructure development, ako para sa akin, sa aking pag-iisip, ang infrastructure development kasama ang digital infrastructure. Ang digital infrastructure, pati ba yung internet, paano natin gagawin? Simple lang, sinimulan na namin. Dahil yung dito sa Pilipinas, walang data center. Yung pag-click ninyo, pagka-metal, mag-google kayo. Pag-enter ninyo gano'n, yung tanong ninyo sa Google, yung search ninyo sa Google, pupunta pa yan sa Singapore, pupunta pa yan sa Hong Kong, dahil wala tayo dito. Ngayon, magkakaroon na tayo dito sa Pilipinas. At yan ay medyo papatuloy. Pag-aralan natin yung tinatawag na backbone. Kasi ang may-ari ng backbone ay isang kumpanya lamang. Kaya lahat ng ibang internet service providers kailangan dumaan doon. Pero siyempre, yung may-ari nun, inuuna yung kanila. Kaya palagay ko kulang na, maraming nagsasuggest na dapat ang gobyerno meron sarili na backbone na pinapagamit sa kahit sino at yung data mabilis na mag-transfer. So, sana sa aking palagay, pag-aralan naman natin, hindi naman siguro masyadong mahirap na solusyonan yan dahil ang dami sa karating bansa ng Pilipinas ay napakaganda ang kanilang internet service. Di na lang natin sila gayahin. Gayahin natin kung ano ang kanilang ginawa, tapos tignan natin, baka pwede pang bubuhin para mas maganda pa, tapos yan ang ilagay natin sa dito sa Pilipinas. Matagal na tayo nag-aantay na ang daming nangako na magkakaroon na raw ng mabilis na internet. Pero hindi pa nangyayari. Kaya kailangan sa buhay natin ngayon sa new normal na darating ay talaga naman yung internet ay napakalaking bahagi ng bawat sektor ng ekonomiya at sa lahat ng bahagi ng buhay natin. Kaya kailangan talagang ayusin na. Hopefully, na malapit na, face-to-face na. Dahil talagang mahirap masyado yung internet na nagrereklamo yung guro, nagrereklamo yung magulang, pati yung bata, nagrereklamo. Kaya talagang tama yun, napakalaking problema at kailangan ayusin. Pero sa aking palagay, kagaya ng aking sinabi, hindi naman siguro napakahirap. Ang kailangan lang talaga ay political will na talagang desidido, i-prioritize natin. At kung kailangan na ma-involve ang gobyerno, yun ang gagawin natin. Thank you, sir. Pero bagong isang pangalawang tanong, sir, o question. Teachers and other DepEd personnel needs to be inspired and motivated to continuously deliver quality service to our learners. Is there any program to support this scenario, sir? I'm not sure that the teachers need inspiration because I consider teaching to be a vocation. Hindi yan trabaho, hindi yan profession, vocation yan. At kasi tingnan natin, may kilala ba kayong milyonaryo na teacher? Kaya walang teacher na pumasok para sa pera, para sa sahod, hindi dahil dun. Talagang kailangan nasa puso ng tunay na guro na kailangan ituro yung gagawin. Kaya nagsasakripisyo mga teacher, hirap. Late lagi yung sahod, hindi benepisyo. Sige pa rin, turo pa rin ang turo. Tapos sa mga teacher, sinasabi ko lagi, hardest working public officials yan eh. Kasi
Kasi, bukod sa pagtuturo, pag may darating, sino maghahanda, sino magluluto, sino magse-set up, sino mag-organize, sino pagka may problema, wala namang kinalaman sa pagtuturo, teacher ang tinatawagan. Pag may problema sa pamilya, teacher ang tinatawagan. Kaya kailangan lang natin siguro, hindi ang special na programa, kung hindi, kung ano man ang talagang dapat tanggapin na benepisyo ng ating mga guro ay dapat mabigay na. At kailangan natin, kung pagagandahin natin ang educational system natin, hindi natin magagawa kahit marami tayong napakagandang classroom, kahit kumpletong equipment natin, kung ang ating mga guro ay hindi nasusuportahan, number one, sa kanilang benepisyo, sa kanilang sahod, number one. Number two, kailangan din mag-retraining ang mga teacher dahil ang bilis ng takbo ng teknolohiya ngayon, ang bilis ng pagbabago ng mundo ngayon, lalo na itong pandemya, marami na bago. So, kailangan tulungan natin sila na matuto sila ng mga lahat ng mga bago na dapat ituro sa mga bata. I think that will be the inspiration for our teachers. Thank you very much, sir. Maraming salamat po, Sir Harold Kabugatan, representative ng education sector. Punta naman natin si Sir Jonel Villanueva ng youth sector at siya po ay isang SK chairman. Magandang hapon po, Sir Villanueva. Hello sir, good afternoon. I'm Jonel Villanueva, SK Chairman and representative po ng youth sector. Sir, ito po ang aming katanungan. How can you assure the future of young generation despite the situation we're facing right now, such as lack of financial stability and outreach? Problema talaga. Kasi ang financial stability ang pinaka-problema sa ating ang kuminsan sa ating mga nag-aaral at saka yung mga bata talagang may sariling mga issue. Kaya tayo may escape para sasabihin ang mga problema ng mga bata. Well, kailangan kung kayang suportahan. Alam natin sa pag-aaral, ang marami, 80% na hindi makapasok ay dahil may sakit, kailangan walang makain, kailangan magtrabaho, o walang makain. So, gutom, naghahanap ng makain, hindi makapasok. Kaya kasama ako minsan sa program ng education ay hindi lamang mga libro, kundi pati sibilyo, pati nutriban, para nutrition. So ibalik natin lahat yung mga feeding para hindi na kahit hindi nahirapan ang family, kaya pa rin na pumasok yung bata na pumasok. Mabuti na ngayon na hanggang sa tertiary, sa college level, ay meron na tayong yung mga libre, yung SUC, lahat ng SUC ay libre na. Kaya't malaking bagay yun. Ang siguro yung idadagdag ko lang ay yung mga scholarship. Dati, ang dami-dami nating scholarship program. Bawat department may scholarship program. Office of the President may scholarship program. Ang dami talaga dati. Ngayon, medyo hindi na natin ginagawa. Dapat, bigyan natin ang mga estudyante na deserving, na marunong, na masipag, na matalino, na nakapasok sa mga magagandang eskwelahan. Kahit sa labas ng Pilipinas, hindi lang mga UP, kahit sa labas ng Pilipinas. Alam niyo ba, libo-libo ang Marcos Scholar na nag-aaral sa Amerika, nag-aaral sa Europe, sa Germany, sa UK, kung saan-saan. Dahil doon sila, nag-examine sila, tinanggap sila, wala man na silang pambayad, binigyan sila ng scholarship. Lahat yan bumalik. At yan ang nagpaganda sa sistema natin sa Pilipinas. Balikan natin yung scholarship program. Tapos, ibagay natin doon sa pangangailangan. Halimbawa, mag-expand tayo sa agriculture. Kung mag-expand tayo sa agriculture, kailangan natin ng agronomist, ng agriculture. Kumuha tayo ng scholarship program para sa kanila. Mga hydrologists, para irrigation, kung ano man. So, kailangan ibabagay din natin yung scholarship program doon sa mga kailangan natin. Ngayon, doktor, nurse, meron pa nga akong tanong iniisip,
para hindi umalis lahat ng mga galing na doktor natin, na mga nurse natin, bigyan natin sila ng scholarship. Ang pambayad nila ay huwag muna silang aalis sa Pilipinas ng ilang taon. Magpaiwan muna sila rito. At yun ang pambayad nila ng scholarship. After 3 years, 4 years, 5 years, makahanap sila ng pwesto sa abroad, mas maganda, hindi mo naman pwede, hindi naman dapat pigilan yan. So, pabayaan natin, we will let them go. Pero in the meantime, nakapagservisyo sila doon sa mga lugar na hindi talaga nakakakita ng doktor, ng nurse, ng midwife, ng dentista, etc. etc. Yun ang ating mga iniisip. So patibayin natin ang support para sa kabataan, para sa estudyante. Not from starting from hanggang sa yung mismong kalusugan na ng bata. Kailangan na isama na natin sa ating pag-iisip yan. Para nga kahit na nahihirapan ng pamilya, yung bata, definitely naman, makapasok. At yung scholarship program na ibabagay natin doon sa ating development program. Hindi po, Sir Engineer. Anyway, maraming salamat po, Sir BBM. Sir Jonel, maraming salamat po. Susunod na ho natin kaagad si Dr. Evangelista ng healthcare sector naman, Sir BBM. Doc, good afternoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Dr. Shay Evangelista. Isa po akong practicing internist dito po sa ating minamahal na bayan ng Lagbayon at karantig bayan po ng Tacorong, Sultan Kudarat. Ang tanong ko po, syempre, Senator, po related po sa health. Noong February 2019, the UHC or RA 11223 was made into law by President Duterte. It aims to provide to access healthcare for all individuals, for all Filipinos. So in 2019, all 109 Filipinos were automatically enrolled po as PhilHealth members, either as indirect contributors or direct contributors. Siyempre po sa lahat po ng proyekto ng gobyerno, pondo po talaga ang pinaka-importante. So according sa IRR po ng RA 11223, kukunin po iyon sa PCSO, sa PAGCOR, sa SINTAX, sa subsidy po from the government sa PhilHealth at saka sa DOH. And another po is from the direct contributors. Doon po papasok yung aking simula po noon, 200 pesos kada buwan lang po ang contribution ng bawat membro. Kahit ano pa po ang trabaho. Sa RA, sa bagong UHC po, ay ibabase na po ang contribution sa sahod. So, pinakamababa po ay 10,000 na sahod, pwede ka na maging member. Mag-contribute po kayo. Below that po, your membership is free or subsidized. So, the ceiling right now is 70,000. At magiging 100,000 po kung tutuloy po yung plano ng government. Natataasan po yung ceiling ng salary cap until 2025. So, dati po na 200 pesos, sa ngayon po, nasa 3.5% na po ang kinakaltas sa sahod, which is maximum of 2,450 po sa tao na kumikita ng 70,000 at 350 po sa tao na kumikita ng 10,000 peso. Mabigat po yun para sa bulsa ng aming mga direct contributors na mga employers po or mga self-employed, mga nagtatrabaho sa gobyerno, sa healthcare, lahat po ng employed kasi we are required po talaga na magkaroon ng PhilHealth. So, ang mababawas lang po, for example, sa pag na-admit ka sa ospital, nagkataitai ka sa 6,000 pero ang binabayaran mong contribution kada taon, 30,000. So parang paano tayo makaka-encourage ng tao na kumuha ng insurance kung ganyan? Ang aking pong tanong is there a way po, Senator, to continue with the universal health care? Because it is fundamentally good. I do believe it is fundamentally good without burdening po the direct contributors. Nagreklamo na po ang mga OFWs, pati po sa healthcare sector, nagreklamo po kasi napakataas po talaga na kinukuhang contribution sa amin. Is there a way to pursue the UHC without giving additional financial burden po to the direct contributors? Thank you po. I think the problem that you're describing comes really from PhilHealth. Dahil PhilHealth is presently in transition kung tuwagin. At maraming ang nagsasabi, hinihingi, natanggalin na. Palitan na yung PhilHealth dahil ang daming nakitang problema. Kaya siguro yung mga adjustment na sinasabi mo,
Kasi ginawa lang yan, nagkalkula sila kung ano yung pwede, ano yung kailangan ng PhilHealth sa ngayon. Ngayon, sa palagay ko, kung talagang pupuntuhan natin na mabuti yung Universal Healthcare Program, ay kailangan dagdagan ang hawak na pera ng PhilHealth. At pangalawa, i-reorganize natin yung PhilHealth. Dahil may experience kami dyan, dahil sa Ilocos Norte, yung ginawa namin, sabi ko, bayaran lang natin yung premium ng lahat. Pagka binayaran mo ang premium ng pagka matabayad ka na may healthcare lahat, mabayaran mo 75%. Kasi yung 25% may SSS with yung GSIS, sundalo yan, 25% meron silang isla. So ang ginawa namin ay sinabi namin sa PhilHealth, ang gobyerno na, ang parang provincial government, magbabayad ng lahat ng premium ng buong probinsya. So dahan-dahan, yun lang ang problema sa PhilHealth. May experience nga kami. Ang hanggang dumalaw, hindi nila alam masyadong gagawin. At dahil walang direksyon galing sa taas at that time. The PhilHealth, the Board of Directors is headed by the Department of Health, the Secretary of the Department of Health. Wala pa tayo kasing nakukuhang guidance galing sa Department of Health kung ano yung dapat na gagawin dun sa PhilHealth. Because PhilHealth is, the problem with PhilHealth is not a medical problem. It is a management problem. So, paano gagawin? We have to look into the books of PhilHealth and tignan natin kung ano ba ang problema, ano bang sitwasyon, ano bang status, magkano ba talagang na ang hawak nila, magkano ba talaga yung nawala, and then i-adjust natin. And I think it's time to rename, reorganize, talagang palitan na yung PhilHealth ng mas maganda. Marami tayong example na pwedeng gayahin. Kasi delikado rin yung health insurance para sa finances ng isang bansa. Ang Amerika ay nagkaroon ng health insurance, nalugi sila dahil sa health insurance mahal. Yung UK, ganun din. Ang kanila, lahat, socialized healthcare. Pero, nalugi rin ang gobyerno. Kaya medyo nabawasan. Pero meron namang ibang lugar na maganda ang naging karanasan. Like Canada, like Australia, pinag-aralan namin yung sistema nila, mas maganda, mas magaan, at hindi masyadong malaki ang withholding para sa healthcare, para sa health insurance. Tapos, mas maluwag ng konti. Hindi kailangan lahat ang lalo na yung mga may kaya, maghanap na lang sila ng sarili nilang hindi socialized healthcare. Marami din silang, may pera naman sila Marami silang magagawa, marami silang mapuntahan na iba. Kaya siguro i-separate natin yung para doon sa pangkaraniwan na mamamayan na hindi mo masasabing mayaman, pero at saka yung mga kaya. That I think is the first thing that we can do. Pero the adjustment, kailangan natin gawin, kailangan natin tignan kung ano ba. Kasi ang kinalkula lamang para mabayaran yung healthcare, yung universal healthcare, itong kailangan. Paano natin kukunin? Eto, maglagay ng 10%. Yun ang nangyari doon. Baliktarin natin. Ano ang kaya ng tao? Ano yung kaya ng tao? Yun ang i-withhold natin. Yung kulang, hahanapin na lang natin sa iba. Para hindi naman, serbisyo yan Hindi negosyo yan serbisyo yan. So yung kulang na hindi kaya ng ating mga pangkaraniwan na mamamayan, ay siguro ang gobyerno na talagang maghanap or maghanap ng ibang paraan. Pwede namang mag-PPP, pwede kumita yung mga ospital. Kasi pag kagaya ng sa amin, pag binayaran mo lahat ng premium ng mga pasyente, may capitation, di ba? Pinapalik. Kumikita yung ospital doon. Yun, pwedeng gamitin siguro yun. Yun ang ginamit namin. Yun ang ginamit namin. Pambayad ulit, the next year. Pambayad ulit namin. Yung ibinabayad sa amin ng PhilHealth. Kasi hindi naman lahat nagkakasakit So yung mga nagkakasakit, kami munang gagastos, papayaran kami ng PhilHealth. Yun ang gagamitin namin for next year na pambayad naman sa premium. Baka pwede gawin natin sa national.
Another question po. Ngayong nagkaroon ng COVID-19 pandemic, nabigyan po talaga ng atensyon yung mga healthcare workers. Kasi usually nasa sideline lang naman po. Lahat po ng ating mga presidential policy, ang program nila talagang i-focus on health because yun po ang prevailing issue right now. Yung COVID-19 pandemic since 2020. Marami pong support na pinapangako po para sa government institutions, sa mga nangangailangan. Pero nakalimutan ko yata na 60% po ng healthcare ng Philippines is private healthcare, private institutions. So, sa ngayon po, sila po yung nagpupuno po sa kulang na hindi po mapunuan ng ating public healthcare. Ano po kayo po ay naging presidente, ano pong mapapangako po ninyo na suporta po para sa ating mga private healthcare institutions na nalulugi, palugi at yung iba po ay nagsarado na po? Well, ang solusyon talaga dyan, kasi pinupunta ng ang private na healthcare kasi wala silang mapunta na sa gobyerno. At nung pinag-aaralan ko ito, kasi nung nag-COVID ako, nandun na ako sa bago, lahat pinag-aaralan ko. Nagulat akong malaman na ang Pilipinas, wala nang itinayo na malaking ospital mula noong 1985. Kahit isa, wala nang tinayo na bago. Kaya yung natayo, yung PGH, yung heart center, yung kidney center, kung ano-ano yung mga children's hospital, lung center, lahat yan ay napakinabangan natin. Pero nakita natin, kahit napakalaki na, ay kulang. Ngayon, pag titignan mo, may mga area sa Pilipinas na ang laki ng population. Pero, ang nangyari ng COVID, kailangan nilang itakbo, wala silang tertiary care hospital, kailangan nila itakbo yung kanilang pasyente doon sa regional hospital na isang araw bago makarating. At masyado nang maluba yung sitwasyon niya, yung condition niya. Kaya yun ang ating mga tinitignan. Unang-una, kailangan hindi lamang sa Maynila ang specialty hospitals. Magtayo tayo ng hospital na malalaki sa labas ng tertiary care and even specialty hospital. Depende sa lugar. Pero bukod pa doon ay yung ating nasabi ko na pag-usapan namin, how do you keep the doctors and the nurses dito? Lalo na pagka natapos ng pandemya, pagkakaroon na ng demand, mag-aalisan ng ating mga magagaling na doktor at nurse. Pero wala kang magagawa, hindi mo mapigilan yun, hanap buhay nila rin. Kaya kailangan nga, malagyan natin, meron tayong programa para marami tayong bagong doktor, bagong nurse na may iwan dito sa Pilipinas para doon sa mga ospital. Ngayon, correct me if I'm wrong, itong experience namin sa Ilocos, ang 80% ng reklamo ng pumunta sa ospital is upper respiratory, lower GI, buntis. 80% din. Those are the most common complaints. Those are the most common complaints. Kaya yan sa RHU. Kaya pag gusto kong magkaroon ng RHU, ang bawat cluster barangay, may clinic na pinupuntahan ng 2-3 times a week, pinupuntahan ng doktor, pinupuntahan ng nurse, pinupuntahan ng midwife, medtech, kung ano man. Kasi kung buntis, hika, sakit ng tiyan, nasira ang tiyan, nabalian, nasugatan, kaya doon sa RHU yan. Hindi na kailangan pumunta sa poblasyon yung tao. At ang nandyan naman yung mga barangay health workers natin, ay sasabihin, doon may sakit doon, hindi makapunta. Puntahan nila. Yun ang sa aking palagay, patibayin natin yung malalaking ospital ng gobyerno. Huwag sanang maiwan lahat ng importanteng ospital sa Maynila lang, o sa Cebu lang, o sa Davao lang, doon sa malalaking lugar. Kailangan sa iba't ibang lugar, meron specialty hospital. At pababain natin ang healthcare. Kasi kung titignan natin yung mortality rate sa mga hospital ang taas, tinatak sa mga doktor na ba't ang taas? Kanila, I'm sure you're familiar with the expression na Mona Lisa. And they lie there and they die there. And diba, yun ang sinasabi nila. Sabi ko, bakit ganun? Dahil
Ang hirap para sa isang may reklamo na pumunta sa malaking ospital. Eh mahirap, maghahanap sila, mag-aalaga ng bata, mag-off sila sa trabaho nila, maghahanap sila ng tricycle o kahit sa sasakyan, baka wala silang pamasahe. So, pinopospone nila ng pinopospone hanggang malubha na masyado. Kaya ibaba natin, imbis na malayo ang healthcare, ilapit natin ang healthcare sa tao. Ang ginawa namin, naglagay kami ng maraming RHU at meron kaming medical mission 3 times a month sa yung mga lupalop. Kung hindi pa nakakita ng doktor, pinuntahan nila. For the first time, nagkaroon ng medical mga doktor at saka dentista. At sinamahan na namin ng LTO, sinamahan na namin ng mga lahat ng mga agencies para one-stop shop talaga. Hindi na kailangan bumaba. Hindi na kailangan yung mga tao na bumaba. Magkaroon na sila ng medical record. So pagbalik, meron silang record. Alam na ng doktor kung ano yung gagawin. So, sa aking double. Yung malalaking hospital, yung mga specialty hospital, paramihin natin at dalhin natin sa, hindi lamang sa Maynila, sa malalaking syudad, kung hindi sa lahat ng malapitin natin sa tao. At pababalik pa natin sa tao. Salamat po. And before I finish, I cannot end without saying to all our frontliners, to all our doctors, to all our nurses, to all our medtechs, even the non-medical workers, for all the sacrifices that you have made, all of the people that you have saved, the lives that you have saved. The Philippines cannot thank you enough for all that you have done. Maraming Maraming salamat po, Dr. Evangelista. Sunod naman natin. Madalas po nakikita niyo po sa aming community, the LGBT. Matagal na po sinusulong yung gender equality. So nakikita po natin sila sa lansangan, yung same-sex marriage, same-sex union, and of course yung mga LGBT community naman po natin. Alam naman po natin na malaki rin po ang kanilang kontribusyon sa ating komunidad, sa ating society. So, kung papalarin po kayo, despite sa mga sacrifices naman din, kasi madami pong mga LGBT na lalo po sa rural area, dito po sa lugar namin, na doon lang po sila nagtatrabaho sa maliliit na salon. Unlike other LGBT members namin po sa urban naman po, na mas malaki po ang kanilang mga kinikita, mas maganda po ang kanilang racket doon kasi mas madami po dapat gawin or kasama na po ng ipinaglalaban naming gender equality, same-sex marriage, or same-sex union. Ano po ba ang aming aasahan sa inyong administrasyon kung sakaling papalarin po kayong manalo bilang presidente po ng ating bansa? Well, unang-una, lahat ng mga nakakausap ko naman tungkol dito sa issue nito, to LGBTQ community, ay ang apol naman ng LGBT community ay pantay-pantay lang. We have no discrimination against for kung ano-ano. Pareho yan, pareho yung mga matanda, pareho sa mga bata, pareho sa kailangan, pareho lang lahat. And that's, I think, what we want to do. No? Walang discrimination. Hindi maaaring sabihin na hindi ka pwedeng magtrabaho dito dahil gay ka. Hindi ka pwedeng magtrabaho dahil ganito ka, dahil trans ka. Hindi na pwede yun. Dapat ilagay maging matibay na batas yan. At matibayin talaga natin ang gusto. And make sure that this discrimination does not happen against the LGBT community and against any other community. Dahil talaga, yan na dyan magkakagulo ang ating lipunan. As to the same-sex union, the same-sex marriage is different. Dahil yan yung marriage, simbahan yan. Pero, even when it comes to same-sex union, malaki ng pagbabago ng Roman Catholic Church. Dahil, nung tinanong si Pope Francis kung ano ang kanyang opinion sa same-sex union,
Ako, sang-ayon ako, he said it best when he said, who am I to judge? Pare-pareho lang naman tayo. Kung nagmamahalan yung dalawa, anong gagawin? Hindi naman mag-aasawa ng iba yan. Talaga yun ang gusto nila. So, the only thing is that there are legal implications. Kasi kung may asawa ka na, ibang sitwasyon, yung mga taxation, marami mga benefits, marami mga subsidy, maraming kaibahan. So, dapat, it will be up to Congress kung gugustuhin naman ng tao at congressmen and senators as representatives of their constituencies ay kung masabihan sila, ito yung gusto natin at ipasa, gawing batas, ay pirmahan kayo kung presidente ako. Walang problema. Maraming salamat po. Incoming President of the Philippines, of course sa amin pinakamahal na Governor Dato Tenghalas, Manguna Dato, and incoming Governor Dato Alin Manguna Dato. Of course sa amin na pinakamamahal ng Mayor ng Lalawigan na Lambayon Sultan sa Pudalan. Maraming salamat po sir sa inyo at sa atin na pinakamamahal na Vice Mayor Honorable Eric Recinto. So sir, ang katanungan po sa aming transportation po sir ay papaano itong balita na naririnig namin po sir na papalitan daw lahat yung unit na luma sa mga bagong unit po sir. Pangalawa po sir, ang tanong po lang namin po sir, itong pagtaas ng gasolina natin po sir, kung sakali po ikaw ay papalarin po sir na maging Pangulo ng Pilipinas, anong solusyon po natin dyan po sir? Ang presyo ng langis ay hindi kontrolado ng gobyerno ng Pilipinas. Kahit anong gawin natin, magpukpok tayo sa ulo, ang gusto natin, wala tayong magagawa. Dahil pagka nagkagera sa Ukraine, taas ang kagad. Pag magkagera sa Middle East, hindi naggera, putukan lang. Magputukan lang sandali, taas kagad yung presyo ng langis. Wala tayong kontrol dyan. Ang maaari lang natin gawin ay gawing mas magaan. Ang transport sector, ang lahat naman ng produkto ng langis ay ginagamit ng lahat ng tao. Hindi lamang transport sector. Dahil alam naman natin, pagtaas ng presyo ng langis, taasan talaga lahat yan. Magtataasan lahat ng commodities. Pero, ang transport sector, ang unang tatamaan. Kaya ngayon talagang dapat tulungan natin transport sector dahil hindi lamang dahil masyadong hirap na nung isang araw pa na balitang-balita na marami na hindi na nagpasada dahil sabi nila lugi ka na, pagod ka pa kaya hindi na lang sila lumabas. Ngayong araw nakita ko sa balita na yung mga taxi driver ay medyo binawasan na rin nila yung labas nila dahil nga hindi naman daw sila makakita. Kaya transport talaga ang pinaka-tinamaan, ang pinakamabilis na tinamaan ng pagtaas ng presyo ng langis. Kaya siguro naman ay maayos ang problema niyan. Pero hanggat maayos ang problema niyan, kailangan yung subsidies na ginagawa ngayon ng gobyerno ay yun ang mamaaring pantulong. Pero sa aking palagay, imbis na yung coupon o yung voucher, dapat yung buong, kasi yung listahan kuminsan, alam ko yung listahan kuminsan hindi, maraming nawawala, maraming hindi dapat tatanggap, nakatanggap, yung mga nangangailangan, hindi naman nakatanggap, balik-baliktad. Kaya sa aking palagay, nung una, iniisip ko, i-subsidize natin lahat ng imported na langis. Pero, ginawa ko, nagkalkula ako, hindi kaya ng Pilipinas na gawin yun. Wala tayong ganung klaseng pondo. Kaya, i-selective natin. Sa aking palagay, i-subsidize natin una ang mga transport para, number one, meron silang hanap buhay. Meron kayong hanap buhay na kahit papano kumikita kayo para meron kayong ipakain sa pamilya, para may pang-aral sa kanilang mga anak. Yan ang una-una. Ngunit meron din akong
meron din naman sinasabi na plano, pero wala na tayo meron tayo kasi dati tinatawag na stabilization fund. Na ito ay pondo na ang mga nagko-contribute ay ang mga oil company. At yung pondo na yan, pag biglang tumaas ang langis, yung pondo na yan ay gagamitin para imbis na bigla ang taas, ay dahan-dahan. Kasi wala nga tayong makaupo, hindi nga natin makontrol yan. Kung tataas yan, wala tayong gagawa. Pero ang magagawa natin, imbis na bigla sa linggo, ganitong presyo, Lunes, dinagdagan na 10 piso. Masyadong malaki ang pagbabago. Kaya ang dapat natin gawin ay kung magkaroon tayo ng stabilization fund, kaya natin gawin mas mahaba ang adjustment period. Hindi yung bigla-bigla. Kaya yun ang ating mga proposal, pero napakalaking problema talaga yan. Ang pinakamalaking problema dyan ay hindi talaga natin, wala tayong saysay sa presyo ng langis. Pwede tayong magreklamo sa jeepney lahat. Pero paano mangyayari dyan? Hindi naman ka na naman doon sa malalaking korporasyon para makabili ka ng gagamitin mo. Sa aking palagay, imbis na tignan na 10 years old na luma na yan, tignan ninyo yung mismong jeep, yung mismong pricing, yung kung ano ba, kung maayos ba. Kahit marami naman tayong kilala na magaling mag-alaga eh. So, kahit 20 years old na yung kanilang ginagamit na jeep, maganda pa rin. Meron naman dyan, hindi maganda mag-alaga, 3 years old, 4 years old, luma na. At saka kung ano-ano mga problema. Ang dapat talaga natin gawin, hindi yung edad ng sasakyan, kung hindi ang kondisyon niya. Kung safe ba. Kung safe naman, bakit po pipigilan? Maganda naman ang tao. Kung hindi maganda, ang pag-alaga, sabihin ko, ayusin nyo itong mga ito. Baka magka-disgrasya kayo. Maraming mga kababaihan po or ilaw ng tahanan na nawalan po ng trabaho. So, alam ko din po na kayo po ang magiging president po ng ating bansa. Ang aking tanong po, ano po ba ang pwede nating maidagdag na magiging pangkabuhayan ng aming mga kababaihan, lalong-lalo na po sa mga solo parent na kagaya ko po? Well, ang sa aking palagay, yung lalo na yung solo parents, yung single parents na tinatawag, napakahirap talaga pag single parent at magtatrabaho pero may inaalaga ang bata. So, at pagandahin natin ang support ng daycare center natin. Yung sa ngayon, ang mga daycare volunteer natin ay volunteer, wala silang bayad kahit ano. Yung ibang LGU nakakapagbigay sila ng honorarium. Ang proposal ko, matagal na. Nasa Congress pa ako, nasa Senado pa ako, matagal na ko na sinasabi, ay dapat yung ating mga volunteers ay bigyan na ng honorarium dahil naman napakalaki ng kanilang napaka-importante ng kanilang ginagawa. So yung daycare center, yun ang dapat siguro, patibayin natin, pagandahin natin ang mga daycare center para walang pangamba mga magulang na yan, dadalhin yung mga bata at iiwan doon. Pangalawa yung mga eskwelahan. Napag-usapan natin yung mga feeding program, yung mga healthcare ng mga bata. Ngayon, dapat kasama na yan sa eskwelahan. Dapat meron silang check-up, tinitignan sila ng mga nurse, ng doktor, tapos may feeding program, yung Nutriban dati. Yung binibigay dati sa mga bata, isang malaking tinapay na gano'n, pwede na for 1 day. Tapos binibigay pa orange juice at gatas. So, para may makain ng bata. Tapos kung ano mang pangangailangan para yung bata makapag-aral na mabuti. Yun palagay ko ang pinakamalaking dapat ng tulong na gagawin natin for the solo parent. At sa trabaho naman, pareho ang kababaihan, pareho ang kalalakihan, pareho ang buong Pilipinas. Kulang tayo sa trabaho. Kaya ang dapat natin bigyan talaga ng pansin, ang 99.5% na negosyo sa Pilipinas
na ay tinatawag na MSMEs. The micro, small, or medium scale enterprises. Yung maliliit, mga sari-sari store, yung mga salon, yung mga talyer, yung maliliit na negosyo. Dapat, yun ang mga tinamaan na mabigat. Marami dyan, kababayan, ang hindi na nakapagtrabaho dahil lockdown. Pag lockdown, walang kita. Pero nangutang pa yung mga Dito sa lugar ng SMEs. Magandang hapon po, Sir Peloy. Hello. Go ahead, sir. Sino? Magandang hapon sa ating Presidente ng Republika ng Pilipinas, ating gobernador, ating Mulato, Vice Mayor, Eric Recinto. Ako po si Puloy Makasalong, Presidente ng Market Association ng Napayong. Kasi 10 years na ako dyan, dating Presidente ng Association. Ang observa ko na, sir, yung maliliit na negosyo, lalo silang magpapaksin sa pagkagagawa nila kumukuha ng 5-6 kasi walang kapital. Kaya sir, ang ginagawa ko sir, kung paano sila matulungan sa kung ikaw maging presidente na hindi sila makakuha ng ganong interest. Kahit kunti lang, basta kunti lang interest, hindi 5-6. Magkuha sila ng bayaran, hindi nila na ito. Yung po ang mga ko sir, ito sana sa'yo kung kayo makaupo ng presidente. Yun yung napag-usapan namin, pag-usapan ko kayo yan, applicable. Bagay din naman yun sa lahat ng ating mga empleyado at para paramihin ang trabaho nila. At ang nabanggit ko kanina ay mag-una tax amnesty. Ibig sabihin, yung hindi makapagbayad ng buwis dahil lockdown, pagbigyan na natin. Dahil wala na talaga, hindi na makakapagbayad talaga yan. Dahil nag-lockdown ng gobyerno eh. Paano naman sasabihin na kailangan pa rin kayo magbayad ng buwis, wala naman kami binikita. Okay, number 1. Pangalawa, yung tinatawag ko na tax holiday. Kapag sasabihin ng isang maliit na negosyo, sasabihin nila na ako ay gustong bumalik, nakahanap ako ng kapital. Gusto kong magbalik para buhayin ko ulit yung negosyo ko. Siguro pwedeng pagbigyan ng pamahalaan at sasabihin, okay, kung mag-umpisa ka ulit, medyo nabaong ka sa pandemic, ay ang gawin natin, huwag ka na munang magbayad ng buwis ng ilang buwan. 3 buwan, 6 na buwan. Hanggang masabi natin na may kita ka na, medyo nakabalik na ang negosyo mo, hanggang magsabi na buwan na ka ba? Naman tayo ang na-adapter ako, lalong-lalo na pinya ni Presidential Candidate Senator Bongbong Marcos. Ako po si Minda Perocho, Municipal, Agricultural and Fishery Council Chairman na siyang nagre-represent po na farmer sector. Una sa lahat, ang lambayong po ay may 21,000 agricultural land area. 19,000 po ay suited sa rice and corn and other commodities. We have 12,000 farmers. 8,500 po ang nakarehistro sa RSBSA. Una sa lahat, nais namin pasalamatan ang present administration sa mga naitulong, sa mga magsasaka, itong RFFA na may 5,000 pesos worth na ibinibigay po sa mga magsasakang may 2 hektar po ito. Then, meron din po kami RCEP program wherein seeds at saka fertilizer subsidy. Alam ko po, Senator, na ang priority mo pag ikaw po ay manalo bilang Presidente ng Pilipinas at alam namin po na kayo ay mananalo. So, ang alam namin is isa sa priority program ng administration
mo po ay ang agrikultura. Now, isa lang po ang dapat namin itanong. How can you help our farmers in Lambayong raise their palay price na sa ngayon po ang price ng SFA ay mas mababa po kaysa sa presyo ng mga middlemen. So, support po, bago mo sagutin yung aking tanong, nais din po namin hilingin dito sa local government unit na i-increase po ang budget allocation para sa Department of Agriculture. Salamat po. Yung agriculture ay hindi naman dito. Kaya kailangan natin ayusin ang agrikultura natin nationwide dahil napabayaan na ng... magkano na bang bilihan ng NFA ngayon? 19 pa rin. 19 pa rin. 19 pa rin. Samantalang sa labas po, Magkano urea? 2,500. 2,800. 2,800 na. Yes po. Paano may kita ang farmer? Ang mahal pa 2,800, nung umakyata ng 675, nagre-reklamo na kami sa Ilocos eh. Oo. Dahil talagang ang bigat. Kaya pa ba ng palay? Kaya pa bang makabawi? Pag 2.5 ang urea? 2.8 ang urea? Hindi na po siguro, President. Pag Sa bentahan ng 19 pesos. Wala na, hindi na makabawi. So marami nang hindi nagtanim. Kaya maraming hindi nagtanim. Kasi vicious circle yan eh. Sasabihin mo na wala na. Hindi na magtatanim, kailangan mag-import. Yung pera na dapat gamitin para i-develop yung agriculture, ginamit na pang-import. Malaki-laki ng importation natin, palit ang production natin. Yun ang problema. Kaya kailangan, again, political will. Sabihin natin hindi. Ang priority namin, agri. Kailangan maging priority ang agri. Kasi ang industrialization ng isang bansa ay hindi maaaring mangyari kung hindi matibay ang agricultural sector. Yun ang pinagbabasihan, yan ang pundasyon ng magandang ekonomiya. Kaya kailangan natin ayusin ang agrikultura. At naramdaman natin, noong dumating ang pandemya, naramdaman natin na ang kulang ang supply natin. Kaya yan, napilitan na naman tayo. Wala tayong importation, nagtaasan ang presyo. Tapos walang delivery, tapos maraming naging supply side na problema. Kaya kailangan alam natin kung talagang magkakaroon tayo ng sapat na supply, kailangan natin ayusin ang agrikultura. Marami tayong kailangan gawin. Hindi simple lang na nagbibigay lang ng allowance. Ako naman, ang aking gustong gawin, dahil ngayon crisis, kaya kailangan magbigay talaga. Pero mas maganda sana kung ayusin natin yung sistema. Paano natin ayusin ang sistema? Bubuuhin natin mula sa simula hanggang sa retail ang buong sistema. Meron tayo, marami tayong mga institute mag-aaral ng mga bagong variety, magpapadami ng ating mga dispersal para sa mga nag-aalaga ng hayop. Alagaan na natin yung fisheries natin. Yun, isa natin pag-aaral muna. Pero sabayan na natin, pati seedling production, kailangan kami, pinakyang namin ang buong ng provincial government. Sinabi ko, pumunta ako sa UPLB at sa PhilRice. Tinanong ko sa kanila, ano yung pinakamaganda? Pinakabagay sa amin. Sinabi ko sa seedling farmers, ito yung itanim ninyo, papakyawin ko lahat yan. Kulang pa. Bumili pa ako sa labas. Hanggang yan ang binigay ko na input sa production loan. Nagbigay din kami ng abono, nagbigay din kami ng pesticide at cash para sa bilihin ng farmer. So, kailangan mula doon hanggang sa supply ng inputs, hanggang sa outcome, hanggang sa production side. Kailangan yung mechanization, laksan na natin. Kailangan meron na tayong dryer. Kailangan meron na tayong may mga miller tayo. Kahit na small scale. At paano na-umpisa na tayo?